pa ho natin. Pagka dumating na yon, pagsasalit-salitan ho natin yung kada video. Ayun na nga, rekta ho tayo dito kay Ate Claire. Ha? Ito si Ate Claire. Kay Ate Claire ho tayo. Matindi ho ito eh. Binabanatan ho niya noon itong si Larry Gadon. Ito. Ay, alam ko na part. Narealize ko, Mark, sandali Kaya, feeling ko lang, baka kaya niyang pinili niya? Kasi di ba, pag pinili niya yan, for 5 years siya nandiyan, makakalibot siya sa mga nasa laylayan ng lipunan ng libre kasi gamit ang gobyerno, pondo ng gobyerno. So, di magagamit niyang stepping stone. Nako, yan ang nga po sinasabi natin, ha? Hindi ho na background check itong si Claire Castro. Binabanatan ho pala niya, ha? Itong si Larry Gadon. Mantakin mo yan, Claire Castro. Isa yan sa mga maiingay na tuta ng administrasyon, kaya hindi mo basta-basta pwedeng banatan niya si Larry Gadon. Pagka nakita to ni Larry Gadon, humanda-handa ka. Claire, humanda-handa ka. Tuloy natin. Sa pag-campaign sa susunod na eleksyon. Naku naman, talagang medyo dramatic pa ang datingan. Ibang klase ho talaga tong ali na to. Pero sa bagay, yan hong naging niya, kumbaga, naging trademark niya sa pagbablog niya, yung alanganing bumibira siya doon. O siguro naiinggit ho siya. Inggitera ka pala eh. Okay na yan. Undersecretary ka na sa PCO, pwede na yan. Kaya malamang sa malamang, di mo nababanatan niya si Gadon. Ayos, di ba? Ito talaga si Claire Castro. Kasi mahirap. Sa mga hindi nakakaalam, nakuhanan ho yung video na yan noong June 27, 2023 ho. June 27, 2023. Medyo pumipitik itong si Claire Castro noong itinalaga bilang poverty alleviation itong si Larry Gadon. Pero ngayon, BFF na ho sila. Diba? Alam niyo yung mga marites sa kanto, yan. Kaya walang lumalabas na matino dyan sa PCO. Kasi yung na-hire ho nila, yung mga tipong hindi na dapat sagutin, sinasagot pa niya. Yung tipong, ang tanong para dito kay J. Ruiz, para makapagbida-bida siya, pati siya sasagot. Tandaan nyo ang pwedeng ibigay ni Secretary Larry Gadon ay hindi galing sa bulsa niya. Galing yan sa pera ng bayan. Yan, ako, binanatan ho niya. Binanatan ho niya yung mga nasa alyansa ng mga mambubudol. Ibig sabihin, alam nyo na ho, yung ipinamimigay nilang ayuda, mapaakap, mapatupad, mapaporfish, hindi ho galing sa bulsa nila na yan. Base ho dito kay Claire Castro. Galing ho yan sa bulsa ng sambayanan. Chairman George Garcia. Ito, na ano ho tayo. Mamaya ka na, sir. Dito muna tayo kay Attorney Larry G. Matindi ho. Ito, gang! Larry G. Nasa buro kayo. Grabe naman yan. Ibang klase talaga tong partida, kaliwat kanan yung mga naghihirap ng gugutom, no? Ang ginagawa nito si Larry Gadon, pa-bits lang sa Boracay, no? Ibang klase. Sa pamaganda dito sa Boracay, yung buhangin, akala mo talcum powder. No? Naku po, baka singutin mo yan, ha? Hindi sinisinghut yan. Anong talcum powder? Di ko alam yan. At hindi siya masakit sa paa. Wag mo dadalhin diyan si Marcos Jr. At saka yan si Lisa. Hindi sinisingot. Kahit nang Oo, Pino yan at maputi. Pero wag niyong ilalagay sa ilong, ha. Pwede ka maglakad nang hindi ka mapapasok. Yan. Welcome to Boracay. Punta na kayo dito sa Boracay. Let's support local tourism. Huwag kayong maniwala na. Yan na, malinaw, ha. Magiging DENR na ho siya. Kung kanina binabanatan siya nitong si Claire Castro, ngayon magiging environmentalist ho muna itong si Larry Gadon. Forget yung mga poverty, hindi yan trabaho nitong si Larry Gadon. Trabaho niya sa tourism. Tourism mo kasi talaga yan. Hindi sa tourism mo yan si Larry Gadon. Hindi naman ho siya sa poverty. Ang tubig sa Boracay ay marumi dahil kasi nakikita nyo kulay green. Yang lumot na yan ay... Di lumot yan, algae yan. Hindi dumi yan, kundi yan ay galing sa
Alam nyo nung sinara yung Boracay, noong rehabilitate ng Duterte administration, kahit tag-araw, tag-ulan, di ho nagkakaroon ng ganyan. Kasi yung mga jebs noong mga panahon na yon, kasi merong certain distance, yung mga pipeline na pinaglalabasan ng mga poops, yung mga jebs ng mga guests dyan, medyo malapit sa shoreline. Ngayon pagka umalon, ayun, naaamoy ho nila, amoy jebs. Ang mangyayari ho nun, tataas yung bacteria level ng tubig. Ang magiging resulta ho, dadami yung algae. Ha? Hindi natin alam, algae o plankton, o kung ano pa ba yung mga yan. Nakalimutan na natin tao, pero nabasa ho natin noon yun. Nakalimutan na natin. Pero ganun ho nangyayari. Ha? Pagka tumaas yung bacteria level ng tubig, nagkakaroon ho ng ganyan, yung kulay green-green na yan. Kaya kailangan, yung tourism natin, naku, alagaan nyo yan. Rehabilitate na ng dagdang administrasyon bago kayo dumating, linis-linis ng Boracay. Ngayon, amoy jebs na naman daw. Anak ng tokwa, wag naman hong ganyan. Roy. Laot. Dahil na kapag summer ay tumutubo yung mga lumot doon sa mga coral reefs. At Ano ba trabaho mo, Laliga doon? Ba't nandyan ka? Daming naghihirap, daming nagugutom, inaatupag mo yung lumot sa Boracay. Anak ng tokwa, ibang klase. yan ay inaanod dito sa Pampang. Kaya hindi naman yan marumi. No? Bata pa ako elementary at saka high school. Pabalik-balik na ako dito sa Boracay. Wow, merong yayamanin. Tayo ilang beses po tayo nakapunta dyan. Nung una, linibre tayo. Pangalawa, 2 beses pa lang ako nakapunta dyan eh. Ibig sabihin talagang mayaman itong mga gadon na to. Taga-suporta ba naman ng mga Marcos, di ba? Ngayong mga panahon ho na to, kahit mag-around the world dyan si Larry Gadon, caring-carry lang ho yung mama na yan. Habang kasi ang niya, barometer ng success ng kanyang opisina, yung Poverty Alleviation, Presidential Advisor, ang barometer ho, pagka dumadami nagugutom, mas nagiging effective yang si Larry Gadon. Pagka maraming naghihirap nagugutom, mas nagiging effective. Yan ho talaga trabaho niya eh. Since ganito na talaga dito pag summer. Hindi. Isa yan yung sa mga dahilan kung bakit sinara noong mga panahon ni Tatay Digong. Maliligo ka ba dyan? Pagka humangin, amoy jeep. Sige nga, sumisid ka dyan. Kung talaga malinis, sumisid ka Tuyo pa nga buhok mo eh. Di ka pa nga nakapaglublub eh. Kasi alam mo, may diferensya pagka ganyan. Saan ho kayo nakakita ng beach? Yung mga virgin beach kung tawagin. Yung di masyadong napupuntahan ng mga tao. Di ho kayo makakakita ng ganyang senaryo. Sino na yung mga nagpuron dyan? Yung mga pulo-pulo, yung mga isla-isla, di ba? Wala ho tayong nakitang lumot-lumot na ganyan. Puro puting buhangin lang. Ibig sabihin, walang jebs. Walang duming na itatangay sa dalampasigan kaya hindi nagkakaroon ng ganyan. Ito talaga larga doon, binubola mo na naman kami. Na, no? Kaya even before the rehabilitation, tama, bahala ka dyan. Dami mong trabaho, dami naghihirap. Beach, ini-encourage mo mag-travel yung mga tao. Walang pagta-travel. Maraming mahirap eh. Gawin mo yung trabaho mo, dapat maisalba mo sa kahirapan ng ating mga kababayan, mabigyan ng kapakipakinabang, magandang dekalidad na trabaho para makapag-travel sila. Bago travel, kita mo na. So, talaga, hindi mo alam pagsunod-sunurin. Priority, Brad, priority. Mindset ba? Mindset. Noong una mo kasi lakwatse hindi naman nakatira sa Malacanang yung mga kababayan natin. Travel. Huwag kita dyan. Dito na ho tayo. Ito na. Dito na ho ba tayo kay Sir? Dito na ho ba tayo kay Sir? Matindi ho ito eh. Kumbaga, isa ho ito sa mga kumbaga, ito ho yung pinakamalaking dagok ngayong mga panahon na to. Diyan sa Comelec, itong mga pinakawalan, itong si Attorney Harold. Mamaya na siguro itong si Attorney Harold. Dito ho muna tayo. Pagka na-board ho tayo dito kay Aling Claire, punta tayo dun. Dito muna tayo kay Aling Claire. Maganda ho yung tanungan dito eh. Yung nabisto, yung PCO Secretary, bago maging PCO Secretary, tumanggap ng napakalaking kontrata sa isang conflict of interest. Anak ng tokwa. Ngayon, nagdadivest daw siya. Nung una sinasabi, hindi siya kasali. Ngayon, nagdadivest na siya. Kaya nalilito na ang mga kababayan natin. Hindi natin malaman kung ano papaniwalaan natin sa mga sinasabi nitong Ali na to. Ang problema ko kasi dito kay Claire Castro, ito. Pakinggan nyo na lang mga kababayan. Ma'am, on another matter lang po. Ma'am, meron pong report na
isang media company kung saan isa sa co-founder, si Jay Ruiz, ang nakakuha ng Nako. 206 million na halaga ng kontrata mula sa Sorry stand corrected. Di pala 202. 206 million na kontrata. PCSO. Bago Sa PCSO. Marami eh. Tubong lugaw, paldong-paldo pala tong si Jay Ruiz bago maging PCO secretary. 206 million na kontrata. ilang buwan bago po siya maging PCO secretary, hindi pa po ba nagda-divest si Secretary Jay? Meron, ang batas naman po natin ay allowed po, no, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po naman ng gagawin natin dito ay dapat naaayon sa batas. Thank you, ma'am. Hindi, nabisto. Kumalat, kaya ngayon sumasagot kayo. Talagang si Claire, oo. Aling Claire, wag na tayo magbulahan dito, ha? Pero, medyo umaano na siya, medyo kumakalma na siya, no? Kasi pagpasok niya, para ho siyang ipu-ipo, lahat sinasagot niya, lahat kalaban niya, Di ba? Pagpasok niya sa PCO, lahat, sige, tanongin niyo ko, sasagutin ko lahat yan, mga buwisit kayo. Di ba? Ganun ho datingan niya, Maya-maya, kakalma naman ho pala siya. Okay? Clay Perdilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Senate President Cheese Escudero refused to comment on your opinion how to fast-track Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ang sabi niya po, patawarin na lang natin siya baka bago pa excited pa. Okay. Your reaction po. Yes, Yan ang problema dyan. Kumbaga yung patawarin na lang natin siya, di niya alam ang kanya mga sinasabi. Daldal mo kasi. Yung tipong narinig ngayon, hindi pa ho tapos yung tanong, yung tipong kakatapos. Okay. Sasagutin ko yung skis. Undersecretary ako, kahit Senate President niya, makikipagbalag-bagan ako dyan. opo, masaya pa po ako na nadinig natin dyan kahit hindi pa po tayo nagkakasala. At hindi ko pa po alam kung ano yung nagawa nating mali. Patatawarin niya na tayo. Maganda pong gesture po yan. Hindi, papatawarin ka nila kasi yung ibang mga pinagsasabi mo dyan sa PCO, wala na sa linya. Yung tipong, pati yung pagpapast track ng impeachment, na kung saan dapat sana, hindi ka na magkomento. Kasi ganito kasi sagot dyan nasa Senado na yan, merong nakahaing petition sa Supreme Court, hintayin na lang natin. Anong tawag dyan? Separation of power. Yung co-equal branch. Nasa executive ka, so pinako-comment ka sa legislative at yung may petition sa judiciary, huwag ka makialam. Distansya ka, iwas pusoy. Ang tawag doon, iwas pusoy. Diba? Patitida, di tayo PCO, Pero alam ko trabaho mo. Pero di ako papasok dyan. Kasi may PH update ako. Konti na lang, mag-1 million na ako. Papasok pa ako dyan. Palibasa, walang nanonood dun sa vlog mo, Yabong ni PH mo. Sa akin naman walang nanonood. Saktuhan lang. Kayo naman, saktuhan lang. Di naman, mga kababayan kasi natin dito, talagang, kumbaga, solid. Solid yung community natin dito sa PH Update. Sobrang solido. Maraming salamat, Palakpakan natin yung mga sumusuporta sa atin na talaga ng mga ibang klase o kumakasuporta sa PH Update. Palakpakan natin. Yan. At kung sinabi po niya excited po ako, aminado po ako. Excited ako. Excited ako every second of my life. Hindi lamang ngayon, sa araw-araw ay dapat... Kung asawa ko to, ako, ba't napakabungangera mong babae ka? Kanino ka ba? Ang ingay siguro sa bahay nitong si Claire Castro, no? Yung mga ganyang style, yung tipong hindi wala silang pinapalampas. Pati yung tipong dapat di na nila sinasagot, dapat sabihin na lang, salamat, thank you, Senate President. Wala, no comment na po ako dyan. Maraming salamat. Sasagutin pa talaga niya. Excited po ako kasi Maging excited. Lahat po tayo, lalong-lalo na po yung mga taga-gobyerno dahil meron po tayong task o obligasyon na... Alam mo sinong excited? Everyday, dati inaabangan namin yung Malacanang press briefing. Ay, hindi. Dati hindi namin inaabangan yung Malacanang press briefing. Pero nung pumasok kayo bilang undersecretary, naku, ang daming naaaliw sa inyo. Ate Claire, ang daming naaaliw sa inyo. Dapat gawin para sa taong bayan at para sa bansa. Hindi ko po ikakaila na halos araw-araw ng buhay ko, hindi lamang po ngayon, excited po ako.
Thank you, Yusek Claire. Tuesday New. Good morning, Yusek Claire. Last week po iniharap po sa amin dito ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pambansang pulisya, especially yung anti-kidnapping group, si Colonel Elmer Ragay. Opo, hanggang sa ngayon, hindi pa rin nasasagot yung mga katanungan ng ating mga kababayan dyan sa nangyaring kidnapping na yan. Sa totoo lang ha, pero lampasan na ho natin yan. Rekta na, ano na yan, kumbaga, para sa ating case close na yan, do, hindi pa rin hindi, kasi pagka, napakalaki kasing accomplishment yan. Foreign national, dinukot, ngayon, nahuli. Ang tanong, nasaan yung mga dumukot? Ibinigay ang ransom? Kasi nakita na lang yung bata, naglalakad eh. Tapos pinalabas na ng rescue. Ang importante, naligtas yung bata. Yung mga salarin, malamang sa malamang na ano yan, hindi nahuli. Hindi ho nahuli ang mga yan. O ginurgur nila on the spot. Hindi ho natin alam. Hindi ho nila pinakita eh. Hindi ho nila, o kung hinahuli man yan, talagang gurgur ho sigurado inabot niya. Mantakay, putulin nyo ba naman hinlilit? Doon sa isa na yun, magkakasundo kami nitong si John Vic. Yung mga ganong klaseng tao, para mapakita lang na buhay ang bata, puputulin nyo yung iniliit. Doon talaga tayo ng lumo. Ganito na estado ng bansa natin, ganitong klaseng mga kriminal na, yung tipong mga halang na talaga mga kaluluwa nila eh. Hindi natin malaman saan nila nahuhugot yung mga ganong klaseng ideya. Diba? Tapos siniptay nila yung dito nung kawawa. Lumabas po nitong weekend from PNP na hindi naman daw po pala anti-kidnapping group ang nakapag-rescue doon sa 14-year-old na foreign national na bata, kundi ibang grupo. Hindi po kaya nabigyan ng fake news si Secretary Remulla na siya naman niyang naibahagi din o nai-report kay Presidente. Dahil iba nga po yung lumalabas na balita ngayon. Eventually, parang ang may third party raw po na mayroong partisipasyon, kaya po napalaya yung bata. Okay. As of now, kung yan po ang nababalita, titignan po natin, i-verify po natin kung ano po talaga ang katotohanan dito. Kung ano man po ang katotohanan, manggagaling din po yan sa amin. I-confirm lang po natin kay Secretary John Vic Remulla para po mas detalye ang ating pagsagot. Yeah, ganyan mga litanya mo, madam. Ganyan. Yung mga play safe. Punta na po tayo dito kay Ian Veneracion. Ian Veneracion, tama, di ba? Ian Veneracion. Ito, maganda to. Sige, ano yung natin? Yusek, kanina po nabanggit ni Acting Secretary J. Ruiz na I'm here po. Ang layo na tingin ko. Na kailangan po pag-aaralan yung pagkakaroon ng regulatory body sa social media para maiwasan po malabanan yung mga fake news. Can you elaborate po regarding dun sa kanyang binanggit niya? Medyo hindi po kasi masyadong kompleto kung paano po ang gagawin natin. Actually po, dapat makipag-ugnayan din po tayo, makipagtulungan po tayo sa mga mambabatas po natin, sa Kongreso. Kasi sila din naman po yung gagawa ng batas dito. Yung pong sinasabi natin na magkaroon ng regulatory body, sa palagay po namin ay napapanahon dahil tayo po sa mainstream media, tayo po ay sakop at nare-regulate po ng MTRCB. Kasi may prangkisa. May prangkisa kayo. Ginagamit nyo yung frequency sa hangin na pagmamay-ari ng Estado. Pero ang internet, di pagmamay-ari ng Estado. Yan ho, ang tandaan nyo. Kahit tanggalin nyo na ang Converge, meron pa rin connection, meron pa rin, makakakonekta pa rin pagka gugustuhin ng ordinaryong Pilipino sa internet. Hindi nyo pagmamay-ari ng internet. Hindi pagmamay-ari ng Estado. Kaya hindi nyo pwedeng i-regulate. Talaga, itong bansa na to, hindi natin alam kung saan napapunta eh, no? Kung tayo po ay miyembro ng KBP, meron pa rin po tayo. Pagka yung ibang mga bansa, inangkin na nila yung internet at naglabas na rin sila ng mga prangkisa nila. Siningil na yung mga social media platform na kailangan nilang mag-undergo sa isang hearing. Yung kagaya sa yung franchise hearing. Pagka ganun na, yun. Kailangan i-regulate. Pero ngayon hindi social media nga eh. Ito tayong KBP. So sa tingin po natin, sa ating palagay, ang ano ho dito,
natatalo ho kasi sila sa argumento. Natatalo ho sila pagdating sa paglalabas ng impormasyon, mas pinapaniwalaan ho yung mga vlogger, yung mga political vlogger, mas pinapaniwalaan ho kaysa sa mga ilinalabas at sinasabi ng mga individual na nagsasalita in behalf ng pamahalaan, kagaya nitong si Claire Castro, yang sila Ortega, di ba? Maya meron silang press briefing. Ang issue, meron silang press briefing, pero hindi ho sila pinaniniwalaan, hindi ho pinapakinggan ang sinasabi nila ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya ngayon gusto ho nilang pwersahin, ibubrute force ho nila na yung naratibo na lalabas sa social media, dapat yung kanila lang. Hindi pwedeng magbigay ng mga matatalim na pananaliksik o pagkokomento ang mga ordinaryong Pilipino sa mga kaganapan sa ating bansa. Yun lang ho naman talaga yun. O kahit na ano pang paikot-ikotin nitong si Claire Castro na kesyo tawag dito yung ganito nare-regulate, yung ganyan nare-regulate, kaya dapat ma-regulate din kayo. Loko-loko. Ang pagkakaroon ng regulatory body, separate na regulatory body for the social media ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin pipigilan yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas. Kumbaga, opinyon na lihitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. Pero iba po kasi yung sinasabi natin na paninira ng walang basihan at kung ginagamit man po itong mga troll army sa paninira, ibang usapin po yun. Dahil kung Ayan ka na naman sa troll army. Mamaya niyan, lalatagang kita, di ka na naman makaporma. Mamaya niyan, pagka sinek ko yung mga nasa FB page nito si Marcos Jr. pero puro troll yung mga nandun. Yan ka na naman, nag-uumpisa ka na meron naman. man pong troll army pero ang advokasya nila ay magpalabas at mag-share ng tamang balita. Nako. Hindi po yun pipigilan. Ang pipigilan lang po natin Okay. Anak ng toka, pambira talaga utak nito. ay maabuso. Dahil po, kapag po naabuso ito, Ulitin natin. Medyo juicy yung isa na yun ha. Game, ulitin natin. Game. Pakinggan nyo. at mag-share ng tamang balita. Okay. Irespeto. Pero iba po kasi yung sinasabi natin na paninira ng walang basihan at kung ginagamit man po itong mga troll army sa paninira, ibang usapin po yun. Dahil kung meron man pong troll army pero ang advokasya nila ay magpalabas at mag-share ng tamang balita, hindi po yun pipigilan. Ang pipigilan lang po natin. Okay, yung mga troll na tumutulong para maglabas ng tamang balita, hindi pipigilan. Ang tanong, sino ang magdedetermina kung yung mga pagtulong nitong mga troll army na to, tama o maling balita? Doon ho tayo nagkakaproblema. Hindi ho kasi pwede manggaling sa estado silang magsasabi na itong balita na to tama at itong balita na to hindi. Hindi ho para sa estado sabihin niya yung mga ganong klase. Hayaan nyo ho, hindi ho ang mga Pilipino. Latagan ho natin sila ng mga argumento at maglabas kayo ng mga kontra-argumento. Maglabas kayo ng argumento kagaya ng sinasabi mo na to at maglalabas din kami ng aming mga kontra-argumento. At hintayin natin mag-desisyon ng sambayanan kung sino ang mas papaniwalaan nila. No, hindi pwede yung pagka-troll na nagpapakalat ng kesyo ganito. Okay. Basta pagka-troll farm, period, mali, period. Mapatama, mapamali, basta automatic troll farm. Tapos ang usapan, pigilan yan. Buisit na to. Troll farm, simple lang. Troll farm, tapusin, pigilan. Ganun lang kasimple. Walang exemption. Kasi pagka binigyan mo na ng exemption, automatic, may propaganda nang nangyayari. Pagka sinabi mo, itong particular na troll farm na to, tumutulong para sa pagpapakalat ng tamang balita. Sino nagdetermina na tama yung balitang pinapakalat nitong mga troll na to? Sinong nagbabayad? At ang tanong, kung sino ang magbebenepisyo doon sa mga ginagawa nitong mga troll farm na to? Kung hindi yan tatrabahuin ng Estado, ibig sabihin, Estado nakikinabang? Estado din ho ba nagbabayad dito sa mga troll army na to? Problemado ho yung argumento nyo na yan. Yan na nga ba sinasabi natin pagka nasusobran sa talino no? Natin ay maabuso dahil po kapag po naabuso ito, mayroon po itong effect sa taong maaaring siraan, maaari ang mga organisasyon
ahensya na maaari siraan o walang basihan, malaki pong impact ito, lalo na kung paniniwalaan ng mga tao. So mas maganda po talaga na magkaroon. Yun lang po ang aming suggestion. Matuloy po sana at magkaroon talaga ng regulatory body para din po malaman natin ang bawat isa kung content creator ito, vlogger, blogger, malaman din po natin yung identity at hindi sila nagtatago sa mga dummy accounts. Ganun po. Sa tingin niyo po yung ginagawang hearing ngayon ng Quadcom ba yun or Tri-Committee sa Kamara, tamang-tama para maipurso po itong pagkakaroon ng regulatory body kung sabi niyo nga kailangan dumaan sa paggawa ng batas? Opo, napapanahon po ito dahil hindi na po biro yung mga ginagawa po ng mga troll armies. Sabi nga po natin, kapag ka po kasi binabayaran lang ang mga tao para magsalita ng paninira ng walang basihan, hindi po yun. Dito, wala pa ako sinisiraan dito. Wala pa akong binabanatan dito, ha. Kumbaga, sinasagot lang ho natin yung mga sinasabi nitong si Claire Castro base sa POV ng isang ordinaryong tao sa social media, ordinaryong Pilipino na nakababad sa social media. Yun lang ho ang atin dito. Kumbaga, tinitimbang lang ho natin ang sinasabi nitong ali na to. Sa tingin ho natin, falsifikado, no? Meron ng problema itong ali na to. Kulang ka ba sa aruga, madam? Hindi ka ba minahal ng nanay mo nung nung medyo bata-bata ka? Hindi na ho ba kayo nag-date ng asawa nyo? Kaya ganyan ho kayo sa social media? Anak ng toka. Isa-ayusin nyo ho buhay nyo, Aling Claire, Freedom of expression. Kasi binubulungan lang sila ng taong nagpapasweldo. Sa tingin mo ba sa lahat ng sinabi ko na to, meron nagbubulong sa akin? Sa tingin nyo ba, lahat ng yon nakasulat lahat ng sinabi natin na yon? Galing ko naman mag-memorya. Anak ng toka, ibang klase ka, madam, matindi ka. At yung mga manunood, alam mo nila pagka peke ka. Alam nila pagka totoo ka. Alam nila pagka may pakay ka lang. Alam nila pagka sumasakay ka sa isang politiko. Alam mo nila yan. At yung iba naman talagang mga kababayan natin, nabubola naman talaga. Nagbabayad sa kanila. So kakaiba po yun sa tinatawag nating freedom of expression. Ma'am, ano lang po, since medyo baka matagalan pa po kung magkaroon ng batas, hintayin natin. Ano po yung mga immediate na mga plano ng PCO para malabanan ito? Ito, nung panahon ni Tatay Digong, ganda mo na, te, ha. Tagal na natin di nagkikita. Tumaba ka na. Dati, payat-payat mo lang, eh. Panahon ni Tatay Digong, di ba? Mga tropa natin dati yan, eh. May tropa lagi gumagawa tayo ng reaction video. Nakikita natin mga pagmumukha nila, mga peslak nila. Hindi naman ganyan, eh. Ngayon, ang gaganda ng lightings nyo dyan. Dati, panahon ni Tatay Digong, medyo madilim dyan, eh. Hindi ganyang complexion ng mga yan. Ngayon, napakagaganda nila, oh. Para ho silang nagpo-photoshoot. Ganda ng lighting. Meron na po ba tayong mga... Kaso problema, puro lightings lang sila, no? Walang nangyayari. Pambira. Ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na ito, itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi. Actually, syempre po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa ating sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So, pagka po na-verify, let's say po, tayo nagsasalita dito, at sandamakmak na po ang kumakalaban, at nagpapakita at nagba-viral na mali. Mapapansin niyo po, kahit yung ibang mga organisasyon ay nagpa-fact. Anong tingin yung mga Pilipino, mga bobo? Nagba-viral na mali, pinapaniwalaan pa. Pagka nagba-viral, siguro, mas maigi na, nagba-viral, anong meron? Sige nga, baka tama sinasabi nitong si Kuya. Di ba pwede? Hindi mo pwedeng ganon. Pagka nagba-viral at hindi ayon sa naratibo nyo, peki na kagad. Ganon na lang tayo ngayon dito sa bansa na to. Pagka hindi naka-inline sa mga kabalbalan nyo, sa mga kalokohan nyo, fake news na agad, gano'n? Ako, itong si Ate Claire. Check. So kung kakayanin po ng ibang mga pribadong ahensya or korporasyon na magkaroon at magsagawa ng fact-checking, gano'n din po ang gagawin ng PCO. Pipilitin po natin maayos po yan at mas isagawa na maayos.
So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news. Troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular, pero inaaral po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung... Uy! Napaka-harsh mo naman binalikan no? O so, hindi kayo ho ba? Hindi ho kayo kasama dun sa mga nagpapakalat ng fake news. Pambira, kalma lang yung ate. mga sinasabi. Ganito po yan. Pag sinabi po nating fake news, alam niyo po na meron na kayong naging basihan. Fake news, alam na natin kasi may dokumento. Halimbawa, sinabi ko po, si Miss Pia ay dalaga. When in fact, there's a record na she's married. So, sinabi ko, dalaga yan. Is that fake news? Of course, kasi may batayan. So, bago naman po namin sabihin na fake news, dapat meron po kaming batayan. Thank you po. Thank you. Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Hindi, tama na. Ano na tayo? Lipat na tayo. Masyado na natin nababaran tong parte na to. Ito, matindi ho. Kay Ivan Medina, GMA7. Ivan. Yusek, Malupit. I understand you Malagbag mentioned to, that malagbag. Secretary Ruiz has 60 days to divest upon assumption to office. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko, Di ba yung tanong, pwede mo sabihin na, teka lang ha, i-clarify natin na maayos, di ko kasi alam eh. Tatanungin natin itong si Secretary Ruiz, okay? Para sigurado tayo. Much better siya na tanongin nyo. Diba? Ganun lang naman no eh. Kaso, bida-bida ka yung tipong lahat sasagutin ko, lahat kaya ko, sasabihin ko lahat yan. Bato nyo sa akin tanong, babanatan ko yung mga yan. Diba? Yan ang problema dito kay Claire Castro. Hindi lahat ng bagay pinapatulan. Tumanda na kayo't lahat-lahat, hindi nyo pa rin nakuha yung konsepto na huwag iuna ang init ng ulo. Pagka mainit ang ulo, manahimik na lang kayo. Tanda na ho. Kumbaga, para saan pa... Diba? Ganyan yung dating niya, yung tipong sa sobrang init ng, yung tipong damdamin niya sa trabaho niya, lahat na lang sinasagot niya. Kalma lang, relax. Inhale, exhale muna. Pagka tipong yung tanong hindi naman mapapahamak si Marcos Jr. Sa bagay, tagilid siya dito kasi pagka-appoint, laki pala ng kontratang nakuha nitong si Jay Ruiz. No? Matindi. Kaya dahil boss nitong si Claire Castro, kailangan niya sumagot ng ura-urada. in the process na po, kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding And does the Secretary have a statement on, of course, allegations, no, not allegations, but those who are pointing out that there is clear conflict of interest in this situation? Yes, kung meron pong conflict of interest na ngayon na siya ay na-appoint as secretary ng PCO, talagang dapat matanggal po yung conflict of interest, kaya kailangan niya pong mag-divest. Kung naman po ang mga naging negosyo niya ay hindi pa po siya na-appoint secretary ng PCO, so wala naman po tayo nakikitang mali doon dahil kailangan din naman po niyang kumita. So, ngayon po na kami po ay na-appoint, kailangan po talaga mag-divest kung ang interest po ay may conflict. So, kailangan po talaga mag-divest. In a chance interview this morning, binanggit din ni Secretary Ruiz na may binabanggit po siyang leakages dito sa Presidential Communications Office. What can you tell us about these leakages, intrigues, and how does he intend to get to the bottom of this and respond to it? Okay, hindi ko po yata nadinig. Saan niyo po sinabi yun? Kanina po. Sa inyo? Okay. Hindi na ho natin siguro mapapanood yung kay Attorney Harold, no? Siguro lilinya na lang ho natin mamaya yun sa susunod na video. Gusto ko hong panoorin yung kay Attorney kasi matindi na naman ho yung mga papakawalan niya dun eh. Meron na naman ho siyang hamon dito kay George Garcia no? At meron pa kung saan tayong isusunod. Konektado ho doon yung pagsasalita nitong si Attorney Vic Rodriguez. Ito,
Kaya sinuto natin to kasi siya papakinggan natin. Pero okay lang, sa susunod na video. Siguro po siya na po yung mas maganda sumagot niyan. Hindi ko po nabinig at hindi ko po alam. Dapat ganyan. Aling Claire, dapat ganyan. Hindi lahat pinapatulan. Merong oras na dapat manahimik ka na lang. O nyo na. O, next time, huwag kayong bira ng bira. Pati yung Senate President, hindi mabuisit sa kadaldalan. Kung ano yung ibig niya sabihin. Alexis Rivero, Philippine Star. So for the record, Yusek, do you know the status of the supposed deals involving the company of the secretary in government Hindi na sa'yo, kailangan contracts? mo sagutin. Wala Hindi po ka dyan. akong particular na alam. Especially kung ito naman ay nagawa bago siya na appoint. Eden Santos, Net 25. Balik lang po ako dun sa hit index.